mo ang lahat ng kabataan narito. We know, Panginoon, na may gagawin ka po sa amin sa hapon na ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, and we declare your lordship, your kingship sa hapon po nito. Sa buong programa, Panginoon, ng YBC Love, hayaan mo pong matagpuan ka namin at makilala. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po naming binabalik sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Hallelujah! Tayo ba ay masaya ngayon sa hapong ito? Pwede ba natin batiin yung ating katabi? Sabihin natin, kamusta ka, kapatid? Kamusta ka, kapatid? Ayan. So sa hapong ito, tayo ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Palakpak po natin ang ating mga kamay. I was lost with a broken heart. Pick me up, now I'm set apart. From the ash I'm born again, forever safe in the same sense. You are more than the words could say. I'll follow you, lover all my days. Fix my eyes, following your ways. Forever free in an ending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh. In the midst of a darkness night, and let your love be the shining light. We can change so we won't be. You sent your son down and set me free, and everything out of so different. I'm pressing on till I see you. I will live, and I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, You higher. Your love, Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has Set us You are alive. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh. Oh, oh. 'Cause you are. Cause you are my freedom. We lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. Come on, church. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, Your love, Once again, YPC. 'Cause you are. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, Your love,
Tunay nga na ang pagmamahal sa atin ng Panginoon ay hindi nagbabago noon, ngayon, at sa mga darating na panahon. Sabihin nga natin sa ating katabi, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Kaya kailanman, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Amen po ba? And as we sing, as we worship, let us declare how we love God, how we give honor to Him. I worship you, my God. I worship you, my God. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing for you, my dad and king. I'll live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And know how wide you open up your heart when I need your love. How far you would come. Wherever I was lost, you said that all you feel for me is undying love. That you showed me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you, and I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you at your throne. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing for you, my dad and king. I'll live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And know how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. You said that all you feel for me is undying love. Then you showed me through the cross. Oh, so worship you, my God. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you, yes, Lord, I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Let the people sing. I worship you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever
could sing of your love forever. And I could sing of your love forever. And I could sing forever. Oh Lord, I could sing of your love. With all our heart, let's sing, I could sing. I could sing of your love forever. And I could sing of your love forever. And I could sing of your love forever. And I could sing of your love forever. Sing of your love, sing of your love. Oh Jesus, we love you, Lord. Thank you for your love. Isa pa nga po natin palakpakan ng ating Panginoon. Ang ating pinaka-teksto ay 1 John chapter 4 verse 7 and 8. At ito yung ating mga pag-aaralan. Medyo pero alam ko naman, basa nyo pa yan, mga kabataan kayo. So yung mga nandyan, pwede ba labas kayo? Yung ilan lang yung upo kayo dito, mga kabataan. Una yung I can. Sige nga, basahin natin yung ating mga pag-uusapan ngayon. I can. Ano yung Tagalog nun? Kaya ko. I have. Meron ako. I am ready. Handa na ako. Ayan. So, yan yung mga topic natin sa hapon na ito. Una, basahin natin yung salita ng Diyos na nagmula sa 1 John chapter 4 verse 7 and 8. Ito yung ating mababasa. Sa John chapter 4 verse 7 and 8, ang mababasa natin ay, ayan, ang pag-ibig ng Diyos at ang ating pag-ibig. So napakahalaga kasi mga YBC bilang tayo mga kabataan ay makita natin yung tunay ba na pag-ibig. Kaya sabi dito sa 7 and 8, nawawala yung 7 ko. Ngunit kung namumuhay tayo, ay, mali. 4, 7, and 8 pala. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Upang makita natin, mga kabataan, ang tunay na pag-ibig, kailangan makita natin kung sino ba ang pag-ibig, kanino ba ito nagmula, at para kanino ba ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang pag-ibig ay Diyos. Di ba? Meron tayong pagka tayo ay, ano ba yung pakahulugan ng pag-ibig? May ginagawa natin, God is love. Hindi naman pwedeng love is God. Kundi, God, ang Diyos, ay pag-ibig. Iba kasi yung magiging meaning pag inuna natin yung love is God. Dapat, una si God, God is love. Kaya, ang tunay na nagmamahal, ang tunay na umiibig ay kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya sa buhay nyo mga kabataan ay ang tunay na pag-ibig ay masusumpungan lamang sa Diyos at wala ng iba. Hindi ka pwedeng sasabihin mo, ay, mahal na mahal ako nito. Hindi na ako ipagpapalit nito. Ang puro totoong pag-ibig ay nagbubuhat sa Diyos. Alam ko na lahat kasi kayo ay meron na kayong mga naririnig sa dami ng mga maaari nating mapanood, mabasa, makita sa ating kapaligiran, sa mga social media. Alam ko you are aware. Aware na kayo sa mga bagay na ito. Subalit ito lang ay paalala sa ating lahat na ano nga ba ang tunay na pag-ibig at kanino ibinibigay ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ay mula sa Diyos.
At ang kumikilala sa Diyos, ibig sabihin, pag si Jesus, pinaghari natin sa ating mga buhay, doon natin malalaman yung tunay na pag-ibig. Ang tanong, meron bang puppy love? Sino naniniwala sa puppy love? Pa-explain nga yung puppy love. Ano ba yung puppy love? Meron bang nakakalam? Pwedeng, ano? Ano? Mga aso. Puppy love. Puppy love lang yan. Yun. So, walang puppy love. Hindi kayo mga aso. Hindi kayo mga tuta. Gusto nyo ba mga tuta kayo? Hindi naman kayo mga tuta at hindi rin kayo mga aso para magkaroon ng puppy love. At tandaan natin na ang pag-ibig ni Kristo ay puro dalisay. Kaya dito sa mga pag-aaralan natin, paano ba tayo mga tao? Alam na natin na ang Diyos ay pag-ibig. At maghahari ang pag-ibig pagka si Kristo sa ating puso ay pinapasok natin. Doon magsisimula yung tunay na pag-ibig. Pag-ibig kanino? Pag-ibig sa ating magulang. Pag-ibig sa ating kapwa. Pag-ibig sa ating sarili. Pag-ibig sa ating pag-aaral. Pag-ibig sa ating mga kaaway. Kailangan ng pag-ibig na yan na binigay sa atin ng Panginoon, maibigay natin sa lahat. Hindi lamang sarili mo. Hindi tunay na pag-ibig pagka naka-self-centered ka. Puro lang sarili mo. Gusto mo, ikaw lang lagi meron. Ikaw lagi napapansin. Ikaw lang maganda. Gawin naman nating dalawa tayong maganda. So, dapat hindi tayo self-centered. Ang pag-ibig, nag-share yan. Nagbabahagi yan. Ang pag-ibig, umuunawa yan. Ang pag-ibig, nagpapatawad yan. Yun ang tunay na pag-ibig. Ngayon, paano natin, bilang mga kabataan, paano natin magagawa ang tunay na pag-ibig? Alam natin kasi madaling sabihin na mahal kita. Pero paano? Kanino? At kailan dapat tayo umibig? Una, kailan, paano, sino? Una, kailangan nating ibigin ng Diyos una sa lahat. Yun ang gawin nating priority sa ating buhay. Diyos. Sapagkat ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. At ito'y magagawa natin. Una, pag-aralan natin na I can. Ang tanong, mga kabataan, kaya na ba nating umibig? Pag tinanong ko kayo, kaya nyo bang ibigin ng Diyos? Yes, kaya nyo, sasabihin nyo. Pero paano? At kailan kayo mag-uumpisa na ipadama sa Diyos ang pag-ibig nyo? Sa ating magulang, kaya ko yan. Sister Joy, kaya kong ibigin nanay ko. Paano? Nakalawit na yung dila ng nanay mo sa pagtatrabaho. Ikaw, busy-busy ka sa mga bagay. Nag-birthday ang nanay mo, nakalimutan mo pa. Nag-birthday ang tatay mo, nakalimutan mo pa. Ay, birthday pala ni mama. O, 11:59 na, batiin na natin. Matatapos na yung araw bago mo naalala. At isa pa, paano natin mapapadama yung pag-ibig natin sa ating mga magulang kapag ito ay ginagalang natin. So, kaya na ba natin? Kaya mo ba na mahalin ang magulang mo? Kaya mo bang mahalin ang mga kapwa mo? Kaya mo bang mahalin ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili? Sino dito paggising kaninang umaga, sinampal niya yung kanyang mukha? Sinuntok niya yung kanyang mukha? Meron ba? Kinurot mo yung sarili mo, sinaksak mo. Walang ganon. Di ba anong ginagawa natin sa ating mga sarili? Paggising natin, inaalagaan natin yan. Ngayon sabi ng Panginoon, mahalin natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. At gayon din, kaya ba nating mahalin yung ating mga kaaway? Kaya ba natin mahalin yung ating pag-aaral? Kaya ba natin mahalin yung ating kinabukasan? Pag hindi pa natin kayang mahalin, hindi natin magagawa ito sa ating opposite sex. Halimbawa, sasabihin nyo, ay, mahal ko yan eh. Magugas nga ng plato, hindi mo pa alam.
Maglinis ng bahay. Mag-ayos ng sarili mo. Hindi mo nga alam eh. Tapos magmamahal ka ng mga magbo-boyfriend ka, mag-girlfriend ka. So, dapat sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Makakaya natin ang lahat ng bagay pagka si Kristo pinaghari natin sa ating mga buhay. At makakaya natin na hindi tayo doon sa susunod na, doon sa first Corinthians chapter 10, ang sabi doon, tama ba? Yung susunod na slide. Asa yung cellphone ko na? Yan. Next slide. Ayan, 1 Corinthians chapter 10, verse 13. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Kaya, makakaya natin, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng kakayanan upang hindi tayo matukso at hindi tayo mag-overcome ng ating mga pagsubok. Minsan, mga kabataan, pag may problema sa pamilya, magbo-boyfriend. Yun yung gagawing escape. Pag nag-boyfriend, kala nila yun na yung pwede nilang gawin para masumpungan. Sabi, wala namang pag-ibig sa loob ng tahanan namin eh. Hahanap ng pag-ibig sa iba. Anong mangyayari? Hindi na mag-aaral. Mag-aasawa ng maaga, mabubuntis. Anong dumagdag? Hindi solusyon, kundi panibagong problema. Kaya, ang Diyos, tutulungan tayo. Makakaya nating harapin ang bawat pagsubok natin sa loob ng ating pamilya na ang Diyos ang gagawa ng escape para tayo ay makalagpas dun sa mga pagsubok natin. Alam niyo ba yung mga bata? Meron nga doon sa DRT, ilang taon na yun? Sabi ko, ilang percent ang pagmamahal mo sa crush mo? 1,000%! Gulat kami, 1,000%. Biro niyo yun, ganun niya kamahal yung crush niya, 1,000%. Diba? Higit pa sa 100. Alam natin ang percentage hanggang 100 na siya 1,000%. Ayan. Kaya makakaya natin ang lahat ng bagay kapag ang Diyos ang naging sentro ng buhay natin. At sabi nga sa John 3:16, di ba, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino man sumampalataya, hindi mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat, binigyan na tayo, may pag-ibig na sa puso natin, kaya pwede tayong magmahal ng tunay, totoo, tapat, wagas, dalisay na pagmamahal. Dahil si Kristo, ang kanyang pag-ibig ay punong-puno ng katotohanan. At magagawa natin to sa tao, mahirap. Pero sa Diyos, walang imposible. Sister Joy, hindi ko kayang mahalin yung kapwa ko. Magagawa natin yon sapagkat si Kristo minahal tayo, maging sino pa man tayo. Maging sino ka man. Makasalanan tayo, mahina tayo, minahal tayo ng ating Panginoon. Kaya kaya natin, makakaya nating magmahal. Yung tamang pagmamahal, walang bahidungis. Sino na dito ang may mga boyfriend? Taas ang kamay. Sige, wala ang mga nanay nyo, wala ang tatay nyo. Pero mamaya, isusumbong ko kayo. So sa atin, yung mga may boyfriend, kailangan, unais natin, kailangan ang maging ka-love triangle natin ay Diyos. Sa relasyon natin, tatlo kayo. Ang Diyos, ikaw, at ang Diyos, tatlo kayo. Ka-love triangle nyo ang Diyos, magiging matatag ang inyong relasyon. Next, yung I have, meron ako. Ang tanong, mga kabataan, sa mga mag-boyfriend, meron na ba kayong pan-date? Wala pa. Meron na ba kayong pambili ng flower? O humingi pa kayo kay nanay. Nagmamaka ako, Nay, sige na, bibili lang ako ng bulaklak. Si Josiah daw.
Nagpapadagdag ng baon, tapos bibili pala ng bulaklak sa nililigawan. Usap tayo mamaya Sabihin niyo sa akin yung totoo, lagot kayo sa akin So, ayan. Nag-ipon ba para sa... ganon. So, ayan. So, meron na ba tayo? Ibig sabihin ng I have na kaya, di ba, kanina, kaya ko. Kaya na ba nating hawakan yung isang relasyon? Ngayon naman, I have. Meron ba tayo? Meron ka na ba? Kung si Kristo ang gagawin nating Diyos sa ating mga buhay, we have everything we need, ang sabi ng Bible. Di ba dun sa Psalms 23, verse 1 to 6, na si Yahweh ang ating pastor, hindi na tayo magkukulang pa. Kaya, kapag ka si Kristo, sinunod natin, pinapasok natin si Jesus, maging yung ating mga kapartner, kaya yan ibigay ng Diyos. Di ba? Pag nakita niyo yung mga crush niyo, medyo kinikilig kayo niyan. Paano na lang pag nakasabay niyo sa tricycle? Wala kayong pamasahe. Naku po. Mababasted kayo niyan. Di ba? Jello, Tapos, halimbawa, nagkasabay kayo. Paano pag nagkasabay kaya kayo sa isang fast food? Nakapila kayo. Nililigawan mo yun. Ang pera mo na lang 99 pang McDo. Anong gagawin nyo? Tanungin nga natin, Jello, ano kayang gagawin mo? Uwi ka. Hindi ka nakakain? Uwi ka na lang. Ay talaga. Wag niyo niya na yung may crush kay Jello, tigilan niyo na. Wala pa yan, wala pang ano. Sige, si Chad. Chad, ito yung sitwasyon. Pumasok kayo saan ba kayo nagde-date? Sa Jollibee ba? McDo. Sa Lugawan. Lugawan. Halimbawa, nandun yung niligawan mo o girlfriend mo. Ang pera mo na lang 20. Anong gagawin mo? None of the above. Anong none of the above? Mag-uusap na lang. Sasabihin sa'yo ng tindera, oy, kayong dalawa kanina pa kayo nandyan, uwi na kayo, alis na kayo. Anong gagawin mo? Okay. Uuwi na lang. So, 'di ba sa atin, 'di ba, pagka tayo'y nagmahal, gusto natin nabibigyan natin 'yan. Tama ba? Gusto natin, 'di ba, pag merong pag-okasyon, binibigyan natin 'yan ng bulaklak, ng chocolate o ng ano paman. Baka minsan nga pati yung ulam niyo sa bahay niyo ibibigay niyo lang para maipadama ang pagmamahal. Nahanap ng nanay niyo, asan na yung paksiw? Binigay mo pala sa girlfriend mo. Binaon mo pala. Di ba? Kasi gusto mong magbigay. So, ang Diyos, nung tayo minahal, binigay niya yung buhay niya sa atin. Ganon nagmahal ang ating Panginoon. Kaya naman, ang Diyos, kapag ka tayo may hinihingi, ibibigay niya. At ito'y ibibigay sa atin ng Panginoon. Gusto niyo pang magkaroon ng the best na partner? Hindi natin kasi, sa buhay, sa panahon natin ngayon, pagka ang kabataan, hinigpitan, lalong nagpupumiglas. Tama ba? Yun kasi ang mga kabataan ngayon. Ang kailangan sa mga katulad yung mga kabataan ngayon ay yung tamang guidance. Tamang, ano ba yung guidance sa Tagalog? Paggabay, ayan. Ginagabayan ang mga kabataan katulad nyo. Katulad ni Princess. Princess, wala ka pang crush? Hindi kita susumbong kay Ate Angie. Promise. Wala talaga. Si Tasha, may crush ka na? Meron na. So, hindi naman masamang magka-crush. Pero wag naman di makatulog sa kaiisip. Di ba? Hindi na kayo makatulog. Hindi na rin makakain. Di ba? Di ba? Hindi dapat ganun. Pag nagka-crush kayo, okay lang magka-crush. Pag may boyfriend, girlfriend kayo, okay lang. Basta tandaan natin, alam natin kung saan natin ilalagay yung ating mga sarili.
Sa crush nga, gawin yung inspirasyon. Di ba? Mamaya nag-e-exam kayo, puro pangalan niya ang naisulat niyo. Imbis na pangalan niyo ang naisulat niyo, dahil sa pagmamahal niyo, pangalan niya na ang naisulat niyo. Nagkamali-mali na kayo, nagkalito-lito na kayo. Huwag ganun. Diba? Kaya kailangan natin ilagay natin sa tamang oras, tamang panahon, tamang tao, gano'n natin ilaan yung bawat pag-ibig natin na nagmula sa ating Panginoon. So, dahil nga tayo ay meron, dahil ang Diyos ay nagbibigay sa atin lahat nating pangangailangan, ibibigay yan. Pagkalooban na ng Diyos, hindi kayo kailangan na mangamba sa inyong mga kapartner. Habang kabataan kayo, mag-aral kayo mabuti, makatapos kayo ng pag-aaral. Alam nyo ba, may nakalaan ang Diyos para sa inyong lahat. Pero alam ko dito, marami pang wala sa isip niya ang pagbo-boyfriend. Pero ang mahal na mahal nyo naman ay pag-aaral. Kailangan din, kapag ka nagbigay tayo ng panahon sa ating pag-aaral, wag natin talagang ibuhos naman, hindi ka na natutulog. Di ba? Ano lang, chill lang kayo sa pag-anak. Kaya naririnig ko kanina, group 2, kalma lang. Di ba? Kasi gusto nyong maibigay yung the best nyo. Kalma lang, chill lang, tama na. Kasi gusto nyong ibigay yung the best nyo. Di ba ganun tayo pag meron tayong gustong gawin, gusto natin talaga the best yung maibigay natin. Pero tandaan natin mga kabataan, ilagay natin sa tamang oras. Kung gusto nyo talaga na makatapos ng pag-aaral, kailangan i-budget nyo ang 24 hours. May time kayo sa pagpapahinga, sa pagtulog, may time kayo sa pag-aaral, may time kayo para sa magulang nyo, may time kayo para sa mga kapatid nyo. Pag lumipas na yung oras, hindi nyo na mababalik yun. Nasasabihin ng mami nyo, sasabihin ng daddy nyo, anak, mamasyal naman tayo. May tinatapos ang report kailangan to Tapos, lumipas na ang maraming taon. Lagi kang hiniyayaya ng magulang mo, mamamasyal kayo, pupunta kayo para mag-banding. Puro pag-aaral, nakafocus ka na sa pag-aaral. Tumanda na ang nanay mo, tumanda na ang tatay mo. Nung ikaw na, nakatapos ka, sabi mo, Ma, lika, pasyal tayo. Hindi na makaakyat ng sasakyan si nanay. Hindi na makapag-enjoy si nanay. Kaya kailangan lagyan natin ng panahon ang bawat oras natin. Lagyan natin talaga, iayos natin yung bawat oras natin. Yung nanay natin, bigyan na laanan natin ng panahon. Yung ating mga kapatid, laanan natin ng panahon. Kasi pag lumipas na yan, wala na yan. Hindi na natin maibabalik. Kaya, hindi masamang mag-aral, magsumikap, magtapos kayo. Gusto ng Panginoon yan. Pero lagi nating ilagay sa kaayusan. Makikita natin na andun yung tunay na success. Tandaan nyo, kapag kayo ay nagtatrabaho, hindi itatanong sa inyo, ilan ang medal mo? Ilan ang certificate mo? Ilan ang awards mo? Valedictorian ka ba? Cum laude ka ba? Summa cum laude? Hindi. Ang itatanong sa'yo, kung sino ka, kung ano ka, kung paano mo napagtagumpayan ang lahat ng bagay, kung paano ka mamuhay bilang tao, yun ang titingnan. Tandaan nyo, pag ini-interview ng HR, kamusta yung pamilya mo? Anong pinagkakaabalahan nyo? Anong may negosyo ba yung pamilya mo? Saan nagtatrabaho yung tatay mo? Yung background nyo. Yun yung itinatanong. Hindi ko kayo dinidiscourage na mag-excel kayo sa inyong mga eskwelahan. Maganda yan. Maganda yan na kayo ay mag-excel. Subalit, unahin natin ang pinakamahalaga. Ang Diyos at ang ating kapwa. Mahalin natin ang Diyos nang higit sa lahat.
Kasi pag inuna natin ng Diyos, ang lahat ng bagay idaragdag niya sa ating mga buhay. Dadagdag niya yan. Minsan, mag-review ka, magdamag. Hindi ka nanalangin, hindi mo inuna ang Diyos. Alam niyo ba, makakalimutan niyo lahat ng nireview niyo? Pero, lumapit ka sa Diyos, humingi ka ng gabay, kahit sandali ka lang mag-review, kinabukasan, perfect ang iyong exam. Mataas ang iyong ano. Tapos minsan, absent si teacher, nagkasakit. Pero alam ko hindi niya naman siya pinag-pray na sana magkasakit si ma'am para wala kaming exam bukas. Sana madulas si ma'am para hindi makapasok. Alam ko hindi niya naman ginagawa. Tama ba? Uy, may mga gumagawa. O kaya minsan, sana matraffic si ma'am. Wag ganun. Di ba? Panalangin natin na ang pabor ng Diyos ay lagi nating makasama. Pagka tayo lumapit sa Panginoon, lahat yun idaragdag sa ating mga buhay. Next, I am prepared. Handa na ako. Sabi sa Proverbs 21:31, the horse is prepared for the day of battle, but victory belongs to the Lord. Tandaan natin na, sabi nga ng Ephesians, we are workmanship created in Christ. Kaya, yung mga battle natin na nararanasan, kayo bilang mga kabataan, may mga battle kayo kanya-kanya sa buhay. Subalit, alam niyo ba, na inihanda na kayo doon ng Diyos. Minsan, ang battle nyo sa school, battle nyo sa inyong classmate, battle nyo sa inyong sarili. Alam niyo ba na kapag binigay nyo ang buhay nyo sa Panginoon, ang Diyos, hinanda na kayo sa labanan. At ang hinanda ng Diyos para sa inyo ay katagumpayan. Sa lahat ng labanan na inyong susuin, God prepare you to win the battle. Hinanda kayo ng Diyos para mapagtagumpayan ang labanan. Kaya, sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Tayo ay created, tayong lahat, nilikha tayo ng Diyos. At dahil nilikha tayo ng Diyos, hinanda na ng Diyos ang lahat ng bagay. And we are also being prepared, tayo ay magiging handa na sa anumang labanan sa buhay natin. Lahat, araw-araw is a battle in our life. Araw-araw yan, every day is a battle. Pero kung tayo'y na kay Kristo, God is preparing a battle na kung saan may hinandang labanan. Pero sa labanan yon, sure na sure, siguradong sigurado, panalo tayo. At ang kailangan doon natin ay Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 21, therefore, if anyone cleanses himself from this thing, he will be a vessel for honor, sanctified, useful to the master, prepare for every good work. Kapag si Jesus, pinapasok natin sa ating mga puso, bawat araw, magiging handa tayo. Handa kang harapin ang teacher mo. Handa kang harapin ang kapwa mo, ang classmate mo, ang magulang mo. Mahanda mo yung lahat. You will be prepared for every good works. At kapag nangyari yon, ikaw ay matagumpay na kabataan. Laman ng puso,
Panginoon, Panginoong Jesus. Ako iniwan, di mo ako pinabayaan. Kailanman, di mo ako iniwan, di mo ako pinabayaan. Kailanman, di mo ako iniwan, di mo ako pinabayaan. Let the people sing, di mo ako iniwan, di mo ako iniwan, di mo ako pinabayaan. Di mo ako iniwan, Diyos na walang katulad. Salamat Panginoon, Panginoong Di mo ako pinabayaan. Kailan buong puso mo nating awitin na kailanman di tayo iniwan ng ating Panginoon. Di mo ako